usapan trending viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw Broadcasting Corporation. Noon hanggang ngayon, 73 taon sa Dagupan. 89.3 DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanya yung amin na po. Araw ng Huwebes, ngayon ay August 21 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita, kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susa niya daw. At sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Pangulong Marcos umusok sa galit sa natuklasang ghost projects. Todo Balita. Hatian ng kickback sa DPWH, ibinuking ni Senator Lacson. Todo Balita. US hiningi extradition ni Kibuloy. Todo Balita. Sa balitang lokal, Congressman Arenas hihinga ng solusyon ang problema sa serbisyo ng kuryente ng Senpelco. Todo Balita. LTO Dagupan, tuloy-tuloy ang motorcycle plate distribution caravan. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, Kai Soto sumalang na sa workout. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Galit na galit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos madiskubre ang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Sa personal na pag-inspeksyon ng Pangulo, nagpahayag ito ng pagkadismaya nang makita sa kanyang pag-inspeksyon na hindi ginawa ang 55 million pesos na halaga ng River Wall Project sa Barangay Piel, Baliwag sa nasabing lalawigan. Puna ng Pangulo, nakalagay sa report ng DPWH na completed ang proyekto, subalit hindi naman trinabaho. Wala rin anyang ginawa at kahit isang araw ay hindi nagtrabaho, kaya naman nang puntahan nito ay walang makikitang flood control project. Sinabi ng Pangulo na kung nagawa lamang ang proyekto ay malaki sanang ginhawa ang nararanasan ngayon ng mga taga-Baliwag mula sa irrigation hanggang malinis na tubig sa mga kabahayan. Pero sa halip na ginhawa ay pinsalaan niya ang idinudulot ng guni
guni-guning proyekto kaya sinisiguro nito na mananagot ang sangkot sa anomalya. Mulaan niya sa kontraktor hanggang sa mga opisyal ng DPWH, pati ang mga opisyal at tauhan ng Commission on Audit ay kailang magpaliwanag kung bakit lumusot ang ghost project. Ibinunyag naman kahapon ni Senator Panfilo Lacson ang umunoy hatian ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno na dumadaan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kanyang privilege speech na may titulong Flooded Gates of Corruption, isiniwalat ni Lacson ang pattern ng hatian ng public funds sa ghost flood control projects. Ayon kay Lacson, kalimitan ay 40% lamang ang natitira at napupunta sa aktual na proyekto. Batay sa ginawang pag-aaral ng kanyang tanggapan, ang budget para sa mga flood control projects ay hiwa-hiwain, hindi lamang para sa grease money kundi pati na rin sa mga komisyon, standard operating procedures o SOP at iba pang termino na ang mga tiwaling opisyal lamang ang magkukoin para sa kanilang tinatawag na shares. Kadalasan 8 to 10% ang mapupunta sa mga opisyal ng DPWH at itinuturing na maswerte kung hihingi lamang ang mga inhenyero ng distrito ng 6% bahagi mula sa buong proyekto. Ang dagdag na 2 to 3% ay mapupunta sa District Engineering Office kung mayroong surplus sa profit ng kontraktor. Sinabi pa ni Lacson na 20 to 25% ng pondo ay napupunta sa funder ng proyekto o ng politiko na nagsulong na magkaroon ng pondo. Malinaw niya na halos pareho ang pattern kung paano minamassacre ng mga magnanakaw ang pondo ng publiko. Sinimulan naman ng SunWest Incorporated ang pagkukumpuni sa mga nasirang bahagi ng flood control project nito sa Oriental Mindoro. Ayon sa kumpanya, bahagi ang rehabilitation ng standard warranty commitment ng kumpanya sa government projects. Nagsimula ang repair works noong August 2 matapos ang malakas na ulan at tuluyang bumilis ang trabaho nitong August 11. Target matapos ang repairs bago matapos ang buwan. Tinatayang nasa 5% ng kabuuang proyekto ang naapektuhan, patuloy na inaayos ito upang masiguro ang proteksyon ng mga komunidad laban sa pagbaha. Mula 2019, ang Quadruple A accreditation ng SunWest ang pinakamataas na pagkilala mula sa Philippine Contractors Accreditation Board. May ISO certification din ito simula 2011 at kinikilalang large taxpayer ng Bureau of Internal Revenue. Nabiktima ng salisigang si Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia habang nasa isang restaurant sa Pasay City nitong Martes ng hapon. Sinabi ni Garcia na naganap ang insidente 1:00 ng hapon noong August 19 sa restaurant sa Buendia Avenue, sakop ng Pasay. Nadakip naman ang isa sa mga 6 na miyembro ng grupo na si alias Hazel, 44 na gulang. Sa Zapote, Las Piñas, sa isinagawang backtracking at isinagawang follow-up operation bandang 2:00 ng hapon kahapon ng District Special Operations Unit ng Southern Police District kasama ang District Intelligence Division ng Pasay City Police Station. Wala na ang cash na na-recover na bag habang ang cellphone at mga ID ay intact pa. Batay sa record, August 19, Martes, nang matangayan ng bag si Garcia 12:50 ng hapon habang naghihintay ng ino-order na pagkain sa isang restaurant sa Service Road ng Rojas Boulevard. Katatapos lamang umanong dumalo si Garcia sa pagdinig ng Senate hearing ng Anti-Dynasty Bill. Nagbabala ang DOTR o Department of Transportation na kulong na 15 taon at multa ng 2 million pesos ang ipapataw sa mga hoarders at reseller ng beep cards. Sa isang Facebook post, sinabi ng DOTR na ang hoarding at reselling ng beep cards sa mas mahal na presyo
ay labag sa ilalim ng Republic Act No. 7394, Republic Act 7581 at RA 11967. Matatanda ang una lang sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na masusolusyonan na ang shortage ng beep cards na nakakaapekto sa mga train commuters sa Metro Manila dahil sa pagdating ng karagdagang 300,000 regular beep cards na ipapamahagi sa mga linya ng MRT3 at LRT1 kasama ang LRT2. Kasabay nito, binalaan din naman ni Dizon ang mga sindikatong mag-hoard ng mga beep cards upang ipagbili ang mga ito sa halagang hanggang 300 pesos bawat isa at sinasabing ipahuhuli at ipapakulong nila ang mga ito. Tiniyak ni Dizon na nakikipag-ugnay na sila sa mga online selling platforms upang isarado ang mga accounts at grupo na mapapatunayang nagbebenta ng beep cards sa mas mahal na presyo. Samantala, 2 Vietnamese nationals ang arestado ng National Bureau of Investigation o NBI sa hindi otorisadong pagpapatakbo ng beauty clinic at pagsasagawa ng aesthetic medical procedures sa Parañaque City. Sa ulat ng NBI Cybercrime Division, ang mga sospek na kinilalang sina Nguyen Det Thang at Mai Kui Lok alias Dr. Dorothy Ben ay nadakip sa entrapment operation noong August 15 sa isang beauty clinic sa Parañaque nang magpanggap ang isang operatiba na kliyente. Sa isinagawang surveillance, nakumpirma ang dalawa na nagsasagawa ng medical procedures at nagre-reseta sa kanilang mga kliyente. Kabilang sa inalok ng kanilang beauty clinic sa online ang chin fillers, sexy arm trim, liposuction, rhinoplasty, blepharoplasty at facelift. Nabatid na bago ang entrapment ng pakilala ang isa sa suspect na siya si Dr. Dorothy Bin sa client, kaya bineripika ito ng Professional Regulation Commission at nakumpirma na walang special temporary permit o special permit para makapag-practice ng paggagamot. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Tiniyak ni 3rd District Congresswoman Rachel Arenas na hahanapan ng konkretong solusyon ang mga problemang kinakaharap ng mga consumer sa serbisyo ng Central Pangasinan Electric Cooperative o CENPELCO. Sa kanyang Facebook post kahapon, sinabi ni Congresswoman Arenas na bilang Vice Chairperson ng House Committee on Energy, kanyang ipapadalang tanong sa National Electrification Administration ang mga reklamo ng publiko hinggil sa madalas na brownout, voltage fluctuations, mataas na singil sa kuryente at hinaing sa customer service ng kooperatiba. Ayon kay Arenas, mahalaga ang maayos na supply ng kuryente upang masiguro ang tuloy-tuloy na pamumuhunan, trabaho at pag-unlad ng Pangasinan bilang isang economic hub. Aniya, hindi dapat maging hadlang ang isyon sa kuryente sa pagsulong ng probinsya. Kasama rin sa mga nais bigyan linaw ng kongresista ang mga corrective measures na ipinatutupad ng CENPELCO, pati na ang kanilang kakayahang makasabay sa paggamit ng renewable energy tulad ng solar power na patuloy na nagkakaroon ng positibong pagtanggap sa bansa. Dagdag pa ni Congresswoman Arenas, bukas siya sa pakikipagtulungan sa National Electrification Administration at sa CENPELCO upang matugunan ang mga hinaing ng mga consumer at mapabuti ang serbisyong elektrisidad sa lalawigan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang motorcycle plate distribution caravan na isinasagawa ng LTO Dagupan. Ayon kay Mr. Romel Dawaton, ang LTO Chief ng Dagupan District Office,
Ngayong araw, August 21 hanggang 25, magkakaroon ng LTO Motorcycle Plate Distribution Caravan sa CSI Mall, Dagupan. Ito ay gaganapin mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, sa August 23 naman, sa araw ng Sabado, magkakaroon din ng Motorcycle License Plate Distribution Caravan sa Calasiao Plaza Stage. Ito naman ay gaganapin mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Sa bayan ng Bayambang, sa pakikipag-ugnayan ng Municipal Public Empowerment Service Office o Public Employment Service Office o PESO sa Yokohama Rubber Company, matagumpay na isinagawa ang isang local recruitment activity kung saan 27 na Bayambanggenyos ang naging hired on the spot noong August 19 to 20. Ito ay ginanap sa Session Hall ng Sangguniang Bayan. Layunin ng naturang aktibidad na makapaghatid ng oportunidad sa trabaho para sa mga Bayambanggenyo at mapalapit ang mga aplikante sa kumpanyang nangangailangan ng mga bagong manggagawa. Sa kabuuan, nasa 72 aplikante ang nakapagparehisto sa nasabing aktibidad. Ang ganitong inisyatiba ay patunay na patuloy ang pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at ng pribadong sektor upang makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay at makatulong sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga taong bayan. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Sinimulan na ni Kai Soto ang magagaan na workout upang unti-unting makabalik sa kondisyon. Sa isang video sa social media, nakitang nagsasagawa ang 7'3" Pinoy cager ng shooting. Isang magandang sinyalis na nakaka-recover na ito ilang buwan matapos ang kanyang operasyon. Matatanda ang sumailalim sa operasyon si Soto matapos magtamo ng ACL injury habang naglalaro ito para sa Koshigaya Alpha sa Japan B-League. Inaasahang makakabalik na sa paglalaro si Soto sa unang bahagi ng susunod na taon kasama ang Alpha sa Japan B-League. Bukod pa rito ang paglalaro ni Soto sa FIBA World Cup qualifiers kung saan kailangan ang serbisyo nito. Samantala, mula naman sa Cebu City ay dadalhin ang Set na Natin To Trophy and Mascot Tour sa bagong bukas na SM City Lawag sa Ilocos Norte sa araw ng Sabado. Sisimulan ang 3-city Set na Natin To Trophy and Mascot Tour sa SMC site sa Cebu City nung nakaraang Sabado. Ito naman ay magtatapos sa August 30 sa SM Downtown sa Cagayan de Oro City. Kaugnay nito, isang mini tournament ang lalahukan ng Block Builders, Lawag MVT, PSQ at NWU teams sa Dapayan Park para paingayin ang nalalapit na FIVB Volleyball Men's World Championship 2025. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan Iparagire. Oras alas 5:20 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa ti Rosario Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako tada karinderyak. Mariknak agpipikal ti imimak iso nga nangagak ti radyo datoy agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon awan ti epekto na. Datoy pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. DWIZ. Liway Manantan At Isusan Yaraw. sa Todo Balita. Muli isang napakagandang umaga mga kaibigan. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantan ni Paragire. Ang oras na po natin alas 5:23 ng umaga. Ngayong araw walang pasok po. Buong Pilipinas. Special holiday o regular holiday. Ayan. August 21, ito po ay Ninoy Aquino Day. Ito po ay naideklarang special non-working holiday. Ayan, as the Filipino nation commemorates the death anniversary of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., ang Professional Regulation Commission of PRC respectfully honors the observance of the Ninoy Aquino Day of August 21, 2025. Samantala, ito po nakalagay dito. Nitingnan ko yung date. Wait lang. Ayan. It's holiday for Ninoy Aquino Day stays on August 21 for now, sabi ng palasyo. Irony ano, ang sabi ng palasyo, holiday for Ninoy Aquino Day stays on August 21 for now. Bakit kaya? Malacanang has no plans at the moment to give workers and students a long weekend. In the briefing last Wednesday, ito po yung balita po ito from Inquirer.net, binabasa po natin. In a press briefing on Wednesday, Undersecretary Claire Castro, Palace Press Officer, said the Office of the President has not yet given a word on whether the commemoration of Ninoy Aquino Day would be moved from August 21 Thursday to August 22. Dahil nga, bukas, hindi siya holiday. Dahil ang holiday talaga ay August 21. Pero ang news na to ay dated August 20, kahapon. Ang sabi pa dito ni Press Secretary, Palace Press Secretary, Palace Press Officer, sabi niya, we will try to reach out to the President but as of now, there is no update yet and if the holiday will be moved. August 21 or Ninoy Aquino Day is declared a special non-working holiday. There will be 2 holidays in August under Proclamation number 727 issued by President Ferdinand Marcos Jr. last October 2024.
August 21 or Ninoy Aquinoy Day. Ito po ay declared the special non-working holiday today to commemorate the 42nd anniversary of the former Senator Benigno Aquino Jr., one of the most vocal critics of former President Ferdinand Marcos Sr., the current president's father and namesake. August 25 naman, yan po ay sa Lunes, kaya po long weekend, National Heroes Day. Ito po ay regular holiday to honor the bravery of Filipino heroes who fought for the country's freedom. So dalawa po yan. Kaya na-sandwich ang Friday bukas. So wala pang declaration kung wala ding pasok bukas. Otherwise, ay talagang may pasok. As of yesterday, the public is waiting for any last-minute holiday changes similar to last year. Pero kayo po ba may nakita na bang proclamation, declaration na special non-working holiday today? O i-move yung observance sa bukas? So far, wala pa, di ba? Wala pa akong nabasa sa Facebook. Wala pa akong nakita sa Facebook. Kasi, di ba, ang mga news networks, news agencies, may, ano yan meron silang mga online platform at agad-agad na makikita doon, mababasa yung mga announcements nila. Samantala mga kaibigan, tayo po dito sa Todo Balita at sa DWIC, tayo po ay nakikiramay sa pamilya, mga kapatid, mga kamag-anak kapamilya, ni dating Councilor Tess Coquia dahil siya po ay pumanaw na. Ate po siya ni dating Councilor Alvin Coquia. Sila po ay taga Barangay Karanglaan. Muli ang ating pakikiramay po sa pamilya ng dating councilor, the late former councilor and former barangay captain ng Barangay Karanglaan, Councilor Tess Coquia. Samantala, mga kaibigan, kahapon naman ay nagkaroon ng meet and greet ang mga opisyales ng Julius K. Quiambao Medical and Wellness Center Incorporated, located dyan sa may Bayambang. Ito po ay ipinatayo ng pamilya ni dating Mayor Cesar Quiambao in honor of his son na pumanaw noon, si Julius K. Quiambao. Pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti dito po sa Todo Balita. Pero ito muna, bahagi po ng programa kahapon. Ayan, media meet and greet sa Julius K. Quiambao Medical and Wellness Center, ginanap sa kanilang training hall. So, ang mga nagbigay ng mga mensahe, ang una dyan, nagbigay ng kanyang welcome remarks, si Ms. Karen Dizon, ang Head of Sales, Marketing and Business Development. At mga mensahe naman mula sa President and CEO, si Dr. Estrella Quiambao Glorioso, ang Hospital Administrator, si Attorney Arnel Glorioso, ang Medical Director, si Dr. Dave Gamboa, at ang Chief of Clinic, si Dr. Nicolas Miguel. Si Dr. Nicolas Miguel, familiar siya. Kasi dati po siyang miyembro ng provincial government ng Pangasinan at nag-serve bilang Chief of Hospital ng ilang mga hospitals ng probinsya, kasama na ang Bayambang District Hospital. Hindi ko lang sure kung doon siya nag-retire. Pero nasa pribado na siya sa Julius K. Quiambao Medical and Wellness Center Incorporated dyan sa bayan ng Bayambang. Pagkatapos ng open forum, pagkatapos ng lunch, nagkaroon ng short tour within the hospital. Pero ang special guest nila nung opening ng nasabing ospital ay walang iba kundi ang First Lady, si First Lady Liza Marcos. At ito ay nag-ooperate na ng ilang taon na
Ang sabi kahapon ni Dr. Dave, ni Dr. Dave Gamboa, dahil ang pangako po at siniguro noon ni Dr. Cesar Kiambao na affordable ang serbisyo ng kanilang ospital. Yes po, sa mga nagtatanong, long weekend po. Kung hindi kayo papasok bukas, dahil wala naman declaration na walang pasok bukas, kung hindi kayo papasok, talagang very long weekend. Dahil holiday ngayon, and then Saturday, Sunday, and then Monday, holiday, National Heroes Day. Pero ang Friday ay wala pang declaration kung anong gagawin dyan. But, meron pong pasok. At ulitin ko lang po mga kaibigan, bago tayo mag-break, ulitin ko lang po yung public service announcement ng LTO Dagupan District Office. Yung mga hindi pa nakapunta sa kanilang mga caravan at sa kanilang opisina na hindi pa kayo nakapagproseso, ayan, natapos yung caravan nung Lunes at saka Martes, 2 araw sa SM Center Dagupan. So diretso na po dahil malapit na yung full implementation ng No Plate, No Travel. Kaya naman ang concern po nila na isa itong mga motorsiklo na napakarami na wala pang plaka. So sabi po ni Sir Romel Dawaton, LTO Motorcycle Plate Distribution Caravan dun sa CSI Mall sa Dagupan, dun sa Lukaw. 3 araw to, August 21 to 25, 10 o'clock to 4 p.m. And then sa Sabado, dun naman sila sa Kalasyaw. So, at dalhin lang, sabi po dito, dalhin lang ang photocopy ng Certificate of Registration. At sabi po ni Mr. Dawato ng LTO Dagupan, ito ay bahagi ng No Plate, No Travel Policy. Bilang bahagi ng kampanya na No Plate, No Travel Policy, ang Land Transportation Office, hindi lang ng LTO Dagupan, kundi ganun din all over the country. Sila ay nagsasagawa ng distribution ng motorcycle license plate. Sino-sino? Para kanino? Motorcycles registered in 27 and earlier. Actually, nakita kong, nabasa kong nakapost doon nung isang araw sa SM Center Dagupan ay 2014. 2014 to 2017. Pababa, 2018 to kasalukuyan. Bilang paghahanda sa No Plate, No Travel Policy na ipapatupad sa October 2025. O so August, September, October. Ayan, napaka lawak na yung lead, kumbaga lead time. Maaari nang makuha ang inyong mga plaka sa pinakamalapit na LTO office o sa dealer. At ito nga, merong distribution caravan sa CSI Mall 21 to 25 and then sa Kalasyaw naman sa Sabado. Motorcycles registered in 27 and earlier, ito rin ay para sa replacement ng 7-character plate numbers with updated 6-character plate numbers. So kung nakakuha na kayo ng plaka, pero ito po yung 7-character, papalitan po yan ng 6-character plate number. Replacement of old design 6-character plates with new design plates 2017 and earlier. Motorcycles with no assigned plate number. Motorcycles with an assigned plate number and no physical license plate. Motorcycles using temporary plates. And 2018 to present, owners are advised to coordinate with their dealer to claim their license plates. So yun po maliwanag kung nabili ninyo yung motor nyo nung 2018 at yung mga nakabili ng motor hanggang sa kasalukuyan, huwag ho kayong pupunta sa Motorcycle Plate Distribution Caravan. Bagkos kayo ay pumunta sa inyong dealer
at i-claim yung inyong mga license plates. So dalhin lang ang inyong photocopy ng Certificate of Registration, libre ang inyong plaka. Get your official plate for free and ensure compliance with LTO regulations. Sabi dito ng LTO Dagupan. At yung sa Kalasyaw, gaganapin sa kanilang plaza, dun sa stage. May bubong yung kanilang stage mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. So tuloy-tuloy po yan. Ewan na sa inyo kung magagawan nyo pa rin ng paraan. Dapat bigyan nyo ng oras yung ito dahil diretso na po. At sabi nga po ng LTO, full implementation ng No Plate No Travel ay October 2025. Okay, oras na po natin, alas 5:37. Babalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Kaya sabay natin paghandaan ang kinabukasan. Sa Fortune Life, maaasahan mo na matako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. Uy suki, mananap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para agaw-agaw yapon siya no walay okasyon, walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market, yadiman makasaliw na mamura, sariwa tan malinis ya sasaliwan niya karne na baboy tan baka, manok, sira, pising tan nanduruman Ricardo para ud panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Seren so alagaran nyo, gawa yung nanduruma supon sayo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market, manlapon alas 4 at palbangon, hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market, Galvan tan Zamora Street, Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:40 ng umaga. Pagbati natin ng good morning at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Toda Balita sa mga security guards sa Senior High School ng Dagupan City National High School, si Jun Sacoles, si Dong Gusto, Greg Hikiana at kay Noy Bangsal at mga kasamahan nila dyan. Good morning. Ganon din sa mga security guard dyan sa Junior High School ng Dagupan City National High School. So magiging tahimik ngayon dahil holiday, and then sa Lunes dahil holiday. Ayan, daming holiday. Ito na yung longest ngayong taon na to. At wag na kayong magtanong pa after that. Dahil last week na next week ng August tapos September na.
Ibalik ko lang doon sa frequently asked questions dito sa LTO, yung sa plaka para sa mga motorsiklo. Sabi dito, kung ang motorsiklo ko ay rehistrado mula 2018 pataas, paano ko makukuha ang aking plaka? Yan na yung binasa natin kanina. Para sa motorsiklong rehistrado mula 2018 pataas hanggang sa kasalukuyan, ang mga plaka para sa mga taong ito, para sa mga for those years, ay may naka-assign ng plate number. Pinapadala na ito sa mga district offices at dealers. Makipag-ugnayan lamang sa mga ito para agad na makuha ang inyong mga plaka. Maaari ring mag-book ng appointment para sa pagkuha ng inyong plaka sa LTO Central Office sa pamamagitan ng ltotracker.com. Pero ang sabi po ni Sir Dabaton, for LTO Dagupan, i-check nyo sa mga dealers nyo, 2018 and above. Huhuliin na ba ang mga walang plaka pagkatapos ng August 30, 2025? Ang sagot po ng LTO, walang inilabas na kautusan mula sa Department of Transportation o LTO Central Office na magpapataw ng multa o parusa sa mga hindi pa nakaka-claim ng kanilang plaka at patuloy na gumagamit ng improvised plates. Sa ngayon, nakatuon ang lahat ng tauhan ng LTO sa pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipamahagi ang lahat ng plaka sa lalong madaling panahon matapos ma-wipe out ang backlog noong June 30, 2025. Libre po ba ang pagkuha ng plaka? Oo, libre ang pagkuha ng plaka sa LTO Central Office, mga district office, dealers at sa mga caravan. Kung ipapadala ninyo ang inyong plaka sa pamamagitan ng courier service, papunta sa inyong tahanan, ang babayaran nyo lamang ay ang delivery fee para sa napili ninyong courier. So yun, ulitin ko ha. Today, 21 hanggang 23 sa CSI Lucao. And then sa 23, meron din sa meron din sa Calasiao, dun sa plaza. Punta kayo dun sa my stage. Yan, tatanong ko later kung sa 23 dahil usually para mas mabilis, mas madami pa silang mai-distribute na plaka. Usually ang LTO Dagupan ay nagbubukas din sila ng Sabado para lang sa distribution ng plaka sa pag-claim nyo. Pero tanong natin later dahil dalawa yung venue nila, caravan sa Sabado, kung magbubukas pa rin ang kanilang opisina on Saturday. Ayan, punta muna tayo sa entertainment. Ito pong stage musical show ni former Congressman, Director Christopher De Venecia. Ayan, yung kanyang sideshow. Sideshow the Musical na ginaganap sa Power Max Center sa Theater Circuit, Makati. Ayan. Extended hanggang 24 yung show. Etong sideshow, the musical, ito po ay it's a musical patungkol sa real life conjoined twins and their inspiring journey of survival, identity, and love. It's a moving portrait of outcasts fighting for their place and the chance to be loved. Nung panahon yon, decades ago, ang tawag sa kanila ay mga freaks, but they are not really freaks. They're just different. It's a story, totoong buhay nina Daisy and Violet Hilton, conjoined twins, vaudeville time, dekada 1930. Ang galing ng show, kaya kung andyan kayo sa Manila, lalo na ngayon, kung kayo ay taga-probinsya, taga-Pangasinan at gusto nyong mapanood dyan, the sideshow, the musical ni Director Tof De Venecia, extended po yan hanggang 24, August 24 sa Circuit Makati, sa Spotlight Black Box Theater. At hindi lang yon, nakita kasi
Meron sa vaudeville, mga show saka caravan, hindi caravan ng LTO, caravan noon. Meron yung mga tao na kakaiba yung kanilang mga itsura. Kung sa panahon ngayon, ang tawag doon ay mga persons with special needs. Conjoined, magkadikit sila. Pero isa sila sa mga ipinapakita doon sa caravan. They were referred to as freaks. Pero itong si Daisy and Violet, nakita ng isang talent scout na magaling silang kumanta. At alam nung caravan manager na magaling silang kumanta. So, kinuha sila nung nasabing talent scout, tinulungan sila na ma-hone yung kanilang pagkanta at nakakapag-show na sila na silang dalawa lang. Hindi nakasama yung mga dating kagrupo nila na tinatawag noon na freaks, si Daisy and Violet, hanggang sila ay sumikat ng sumikap na in love, but at the end, kanilang naipakita na kaya nilang magdesisyon para sa kanilang sarili, na hindi sila dapat kinukontrol ng iba dahil meron silang pag-iisip at meron silang sariling talento. And then finally, walang nagawa na tuloy na kasal, pero ang bottom line, ayan, nakakapagdesisyon sila ng para sa kanilang sarili at hindi yung desisyon ng ibang tao. Yan, extended yung sideshow. It's the story of Daisy and Violet, directed by former congressman ng 4th District, Director Toph De Venecia. And then after that, malapit na siyang lumipad papuntang London para ipagpatuloy naman yung kanyang pag-aaral. Ayan, good luck kay former congressman and Director Toph De Venecia. Pagbati rin natin ng happy wedding anniversary sa kaibigan natin si Sir Dobby De Guzman at ang kanyang wife. Kay Ma'am Charmaine Joy Rama De Guzman dyan sa Baguio City. Ayan, happy anniversary and happy birthday naman kay Camilo Galang, Garito Goyal Esplana, Cresaldo Aquino, Bong Paraino, Raids Daisy Saiz Lopez, kanto, yun yung kanyang Facebook name. At si Kasamak Mangaldan. Ayan, happy birthday and happy day sa lahat nagse-celebrate ng anumang espesyal ngayong araw. Okay, mag-break lang tayo sandali mga kaibigan. Alas 5:49 na po ng umaga, babalik po ang Todo Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal
gigising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday, 2 p.m. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliw 23 at i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano, huwag munang sasabak, huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Liway Manantan at Susan Yaraw sa Todo Balita. Oras, meron na lang 8 minuto bago mag alas 6 ng umaga sa Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragire. Okay, mga announcements po natin, mga public service po natin. Ito mula sa Dagupan City, mula sa Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco para sa kanilang mga consumer members. Meron pong nakatakdang public hearing September 10, 2025 araw ng Wednesday at saka September 17. Wednesday po yan, parehong alas 2 ng hapon gaganapin venue online through Microsoft Teams application. Sabi po ni Engineer Rodrigo Corpus, ang General Manager ng Senpelco, ito ay kanilang ipinapaalam sa lahat ng nasasakupan ng Senpelco na ang Energy Regulatory Commission ay magsasagawa ng public hearing. Ito po yung ERC case number 2025-118 RC Central Pangasinan Electric Cooperative o Senpelco Incorporated and Masinloc Power Company Limited joint application for the approval of the power supply agreement between Senpelco and Masinloc Power Company Limited with motion for confidential treatment of information and motion for provincial or provisional authority or interim relief. Yan, sa mga consumer members ng Senpelco. Dalawang date, September 10 at September 17, parehong alas 2 through online Microsoft Teams application. Yung balita naman mula sa Kapitolyo, mga kaibigan, ayan, yung construction ng state-of-the-art hemodialysis center sa Bayambang District Hospital ay dire-diretso na po in full swing, marking a significant step forward in the province's efforts to strengthen healthcare services. Ito po yung palaging sinasabi po ni Governor Gico na gusto nilang ma-improve yung hindi lang yung mga facility, kundi kasama na rin yung serbisyo para sa ng 14 na ospital ng probinsya. Magiging 15 na po yan dahil nung nakaraang taon ba o this year, nagkaroon ng groundbreaking para naman sa Alcala Community Hospital. Ang lupa ay pag-aari ng local government unit, kanilang dinonate, at saka yung facility naman, yung building, and the community hospital mismo, sa under the provincial government of Pangasinan. And then, may nakita tayo dito sa sa San Carlos City. Magpapatayo naman ng dialysis center na sarili nila dun mismo sa poblasyon na. Kung matatandaan nyo po, di po ba yung pinakaunang Jollibee dyan sa San Carlos City ay yung malapit sa plaza. And then lumipat na ito sa mall, so bakante na yun, dun ipapatayo yung nasabing dialysis center.
Julian Valerio Risuello Dialysis. Ayan. Mayor Julian V. Risuello Memorial Dialysis Center. Yan po yung kanilang ipapatayo po dyan. Ibig sabihin, pagpapakita po ito ng padami yung mga nagpapadialysis. And hangarin ng mga local government units ng gobyerno na mas mapababa yung presyo para mas affordable para naman sa mga pasyente. Kahapon pala to, Wednesday, kagabi, pumunta si Congressman Brian Poe ng FPJ Panday Bayanihan Party List para naman sa pasasalamat concert. Ayan. Dahil naman sa pangalan ng kanyang lolo, si FPJ, na tubong San Carlos City, syempre FPJ yung dinala, Panday, o di yung memory, yung recall ng mga tao, yung lolo niya, yung nasa isip. Kaya nakapasok bilang congressman itong si Brian Poe, anak ni former Senator Grace Poe, as party list representative. Kagabi pala yon, nalpasan. Kayo po ba na mga taga San Carlos ay nakapanood? Ganon. Good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa may Barangay Tabang. Kay Madam Roske dyan naman sa Bunuan Gasit. Kay Mamataan Tropa at si DC Vian Vinice Chua Armas dito sa kapitbahay namin. Good morning. At ganun din kay, ayan, roll call muna tayo. Villanueva Marlon, Rodel Edades Peralta, Lynn Coronel, Kuya Benji Tan, good morning. Mojic DFM, Dan Ramos, Ernesto Mosada, Manuel Zambrano. Good morning po, kumusta po dyan? O good afternoon dyan sa US. Jolene Santipolo, Preciosa de la Cruz, Merly Flores Nicolas, roll call na talaga to. Gracielda Matro, Charito Galuza Lumibaw, Daniel Rico Ramos. Charito kay Neil, Rainy Day, Maxi Solis, Randy Manawis, Gaheto, Imasa Landingen, Benjamin, Glory Sanchez Maramba, Ferdinand Soy, at sa iba pa. Sir Nap, Napoleon ko, good morning. Eto nga po yung sa panghuling balita po natin, pero yun yung una rin kanina, ang Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center. Ito po ay tertiary level 2 hospital. Ang sabi nga po nung una pa ni Dr. Cesar Kiambao na sila ay magbibigay ng quality healthcare sa undeserved localities dito sa lalawigan ng Pangasinan, complementing government-run healthcare providers. So pinangunahan nga kahapon ng press conference ni Medical Director Dr. Dave Gamboa at sinabi nito na ang ospital, ang JKQ Medical and Wellness Center, meron po itong 100-bed capacity at so far averaging 50 admitted patients, 45 to 50 outpatient consultations, 48 hemodialysis patients per day mula nung ito ay nag-umpisa October last year. Ang sabi po ni Dr. Gamboa, we will not be a competition but a complement to them. Ang nasabing ospital, ang Julius K. Kiambao Medical and Wellness Center Incorporated, initially ang target po nila ay ang underserved municipalities na mga kapitbahay ng Bayambang, kagaya ng Basista, Bautista, Santo Tomas, mga Terem, Urbistondo, Alcala, Malasiki, at meron din silang mga pasyente na nanggagaling sa iba't ibang bahagi ng Pangasinan at ang sa Kamiling, Tarlac. And so far, ayon kay Dr. Dave Gamboa, ang common cases na nahahandle ng nasabing ospital sa loob ng 10 months mula ng operation, kasama na dyan ang diarrhea, pneumonia, stroke, heart attacks, and some complicated newborn cases. At ang plano pa ng ospital ay magdagdag ng additional 20 hemodialysis machines to cater to more patients and will also open an eye center, chemotherapy unit, wound care center, and sleep center in the future. Ako talagang naging very interested dito sa sinabi nilang sleep center na malapit ng buksan. With that, mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na sa antabayanan po ang Early in the Morning. Susunod na po yan, makakasama niyo po kaaron Early in the Morning. At sa lahat ng nakabakasyon at magbabakasyon na, mag-ingat po palagi.
Sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan Yadaw, at sa technical, Kaaron Richard Olanday. Nakasama niya naman po sa Toda Balita. Ako po si Liway Manantani Paragire. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sumayin nyo ang Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Nagbabalita, naglilingkod sa lahat ng Pilipino. Aliw.